Napagkasunduan nga pala namin ng aking bayaw. Nagagawa kami ng mini garden sa loob ng kanyang bakuran. Kaya naman sa araw na ito ay kaagad ko na siyang pupuntahan. Naghanda na nga pala ko dito para pumunta sa kanilang bahay. Sayang din kasi ang ganda ng panahon. Dagdag pa nga dito, vacant time namin ngayon. Hindi rin gaano mainit dahil natatabunan ng ulap yung araw. Pagkarating ko nga sa kanilang bahay ay sumalubong kaagad sa akin ang aking pamangkin. Eto nga pala yung tricycle na aming gagamitin. Yan kasi ang pagkakargahan namin ng ipa. Dito nga pala mga kabunso ay ipapalabas na ng aking bayaw yung tricycle. At nung makalabas na nga yung tricycle ay kaagad na kami sumakay at eto nga masyadong masaya yung aking mga pamangkin. Ilang metro lang naman yung distansya ng pagkukunan namin ng ipa. At eto nga nakarating na agad kami. Kumakatok pa kami dito kung may tao ba. At eto nga suminyas yung aking bayaw na may tao daw. Kaya naman lumapit agad ako sa kanya. By the way, rice mill nga pala ito ng aking tito. At yung anak niya, yung pinsan ko ang nagmamanage dito. Grabe, sobrang dami nga ng ipa mga kabunso. Maging yung aming kinatatayuan ay ipa din. Ito kasi yung gagawin naming pataba sa lupa. Tapos na nga pala namin ditong mailagay ang ipa sa sako mga kabunso. Sayang nga lang, hindi ko na nakuna ng video yung pagdakot namin sa ipa. Wala din kasing maghahawak ng kamera mga kabunso. At eto na nga mga kabunso, ikakarga na nga namin yung ipa sa tricycle. Mabuti na nga lang at pinahiram kami dito ng sako ng pinsan ko. Pauwi na nga pala kami dito sa bahay ng bayaw ko mga kabunso. Dala-dala na nga pala namin dito ang sako na may lamang ipa. Mabuti na lang talaga at meron silang tricycle. Ipinasok na nga ang tricycle ng aking bayaw sa kanilang bakuran para hindi na hassle sa pagbubuhat ng ipa. At eto na nga pala mga kabunso, tinanggal ko na yung nakaharang sa mga ipa. Nilagyan kasi namin ng harang para hindi mahulog yung mga ipa. Pagkatapos ko ngang matanggal mga kabunso ay binaba ko na dito ang mga ipa. Hindi ko nga lang masyado nakuna ng video yung pagbaba ng ipa dahil walang maghahawak ng camera. Pero dito nga mga kabunso ay sinubukan kong ipahawak sa pamangkin ko yung camera. Kaya naman kung nakikita nyo, kalahati lang ng katawan ko yung nakunan. Lumapit pa nga dito yung isa kong pamangkin sa harapan ng camera. Sabay sumayaw-sayaw siya sa harapan ng camera. Nagalit nga dito ang kanyang ate kaya naman umalis siya. At pagkatapos ay tiningnan ko nga dito kung nakunan niya ba ng maayos. At yun nga mga kabunso, ayos naman. Eto nga pala yung gagawin naming mini garden sa loob ng bakuran. Eto kasi yung napagtripan namin na vibes, lalo na at malapit na yung bakasyon. Dinala na nga pala namin dito yung ipa sa kanyang paglalagyan. Dito nga lang namin tinambak, dito sa gilid lang. Bale, ito pa lang naman kasi yung aming step 1. Natapos na nga namin ditong maitambak yung mga ipa. At kita-kita na lang tayo sa susunod na video. So hanggang dito lang muna yung part 1 ng ating video mga kabunso. At kung gusto mo nga ng part 2, comment next na lang dyan sa comment section. At kung nagustuhan mo nga yung ating video, ay pwede mo akong isubscribe sa aking YouTube channel at i-click yung notifications bell para updated ka sa mga susunod na video. At kasalukuyan nga mga kabunso ay meron na tayong 604 subscribers at hopefully na ma-hit natin yung 1K subscribers. So yun lang mga kabunso, maraming salamat nga pala sa panonood hanggang dulo.